in this current patch. Naku, abangan natin kung paano papaganahin to ng Cball Pilipinas. Akai and Matilda. Naalala ko yung game 1 nila against Cambodia, pre. Pumapasok hanggang dun sa second, kalagitnaan ng second hanggang third tower. Kakasimula pa lang ng laro, parang 4 minutes pa lang. Ganun na yung ginagawa ni Nepomuceno. And let's see kung ito ba ay magagamit din ng gusto ng Pilipinas sa pagpasok ng ating game number 1. Myanmar ay nasa 4th place, Pilipinas ay nasa 3rd place at ang plano ng dalawang kupunan na to ay ungusan ng isa't isa. Either ungusan o pareha silang manatili sa top 5 dahil 5 lang po sa Group A ang makakarating sa Japan at yung tatlo na nasa bandang ibaba ay titigil na ang kanilang paglalakbay dito. Neither of the teams obviously would want that, pero sa ngayon, impormasyon ang ibinibigay ng Myanmar courtesy of Kiao Tuya na nandun sila sa bandang purple side upon taking that major objective. Pero kung susumahin natin medyo mabilis din yung pagkuha ni Nepomuceno dito. Meanwhile, ang ginagawa naman ni Han Tusue ay wala pa siyang nasisecure na kahit anong purple or orange objective. Tila ang priority talaga nila ay yung Lethal Wanderer na napunta pa sa Pilipinas. Diba kasi sinasabi naman natin kanina pa, no? Kaya mabilis din mag-farm talaga itong Akai at isa sa mga target dahil nga dun sa passive na meron siya. Ang taas din ang damage nito kung susumahin, kaya medyo hindi rin safe yung mga malalambot na hero dito from Myanmar. 1v1 Vianya and si Shiny Ling Aung magkakaharapan, pero si De La Cruz ay makikita rin ni Kiao Tuya at masakit pala. Okay. So, binayjack lang ni Kiao Tuya kung kaya niyang saluhin. Medyo masakit pala yung mga wisp pa. Oo, naramdaman. Siyempre, early game pa eh. Hindi pwedeng magpadalos-dalos itong si Kiao Tuya. Probably a reason why they've also picked up the Matilda para kahit papano hindi makapag-pressure ng mapayapa itong Marcel kontra sa Pilipinas. And now, 5 seconds bago lumabas ang ating pinakaunang pagong. This is still the Filipinos looking to position themselves patungo dun sa pinakaunang pagong ng mas maayos. Iniintay din nila na pumasok si Han Tusue na ngayon ay nag-aabang doon sa may bandang damuhan. So, 4 na si Binuya dito at nasa gilid din naman. Yung final session na gamit. Sasalubong nila heavy spin ay binitawan na rin. Hinahabol nila itong si Han Tusue. Nagamit na rin kagad yung Mystic Guardian. First blood, napunta pa sa Myanmar. Dalawang makukuha ni Hane. At yung pagong ay buhay pa rin naman. Kailangan mag-atrasan ng Team Pilipinas. Si Pabigo ay hinahabol. Mabubuhay din naman siya. Hindi tatama yung projectile. At andito si De La Cruz. Naku, napalalim pa ata dito si Myomiet. Pero sabay gamit nung kanyang black shoes at nagwagi doon sa unang skirmish plus the turtle ang Myanmar. Ganda nung turnaround din kasi nung Myanmar kasi ang plano dapat ng Pilipinas, magto-turn sila papunta dun sa backsha. Since hindi naipit ng medyo silyado talaga ng sobra nitong si Carl TC at nakaiwas si Han Tusue, it took a little longer para ma-burst down nila yung backsha to at least 10% of his HP. Kaya mapapansin nyo, natulak si Han Tusue, lumipat lang siya dun sa may bandang likuran and it was up to Hein Tetwo na makuha, aka the Pakito, na makuha yung 2 kills. So again, this is the best start para sa isang Pakito and a really good one para sa Myanmar. Yeah, nagulat din ang Team Pilipinas doon at nabigyan kagad at napatay itong si Nepomuceno. Tama ka doon proper timing lang talaga ng heavy spin ang kakailanganin. Kasi nagawa naman nila ito kahapon against sa Cambodia. Kailangan lang talaga maglinya-linya lahat ng yan. Ililigtas muna si Pabico, safe ang mid laner from the Philippines habang si Viana ang hindi magigising. Flicker na gamit by si Duel as well. BMI out para dito kay Shining Aung. Pero nakita na rin siya ni Daddy JP at ibubugaw muna ng Team Pilipinas ito doon sa ibaba na laging tinatambayan si Viana. Pero pwestuhan nila si Vianya every now and then para sigurado na hindi siya makakapag-farm ng maayos. Flicker for an ultimate lang naman ang naganap doon. So merong chance na hindi talaga makakapalag completely itong si Vianya during the early portions of this game. Fortunately for him, nakapag-build up na siya ng corrosion site and in spite of all of the pressure na nararamdaman niya kontra sa Myanmar, ay 300 lang yung agwat nito. That's just maybe an item or baka hindi pa nga talaga sagad. So we can definitely say that the Philippines is not by a long shot na lugi talaga kasi pwede nilang mabawi to sa susunod na pagong dahil si Hane lang naman ang may damage so far with 2 kills. Yeah, and ang laki nilang lamang niya, 600, 700 against dito kay Binuya. Ngayon, pwesto na sila, nabangga.
Itong si Hantu Sue, si De La Cruz. Ngayon tumama rin yung Mr. Gus. Flicker na force na rin kagad ni Hane. Tetuo. Yung pagong ay hatake na rin ng Myanmar. Sasama na ata dito si Binuya. Di pa natin nakikita yung heavy spin at yung mga vengeance na dashes dito ni Binuya at ni Nepomuceno. Pero ikiklear mo na nila yung gitna para mapilitang mag-react si Myo Mient dun sa middle. Yup, what Myanmar is doing right now is hindi na pumapasok si Hantu Sue dun sa letter C nung turtle pit kasi alam niya na iipitin siya kagad, pero si De La Cruz medyo naipit dito, gagamit na naman siya ng circling eagle. Ito na yata yung hinihintay ng Pilipinas kasi na-fly final slash pero hindi nila i-commit yung heavy spin. Nawala na naman yung mga Little Wanderers. Si Kiao Tuya ay nandun sa may bandang river bush looking for something else, so baka magkakalon lang sa retreat, and of course it's going to be Nepomuceno getting that. Kiao Tuya biting a little bit more than he can chew, so that was just a retreat battle between the two teams, and obviously the GOAT is gonna be taking it all the way. Paano mo naman mamareretry yun eh? Bumababa yung buhay nung pagong na yun, tapos lumalaki rin yung retribution na icon dun sa cellphone ni Nepomuceno. Ayan, tinan mo naman pati orange buff ay nakuha pa ng GOAT na si Nepomuceno. At least nakakabawi pa unti-unti. Dito ang Team Philippines, 500 na lang ang kalamangan ng Myanmar. Pero gusto pa sila at may plano pa sila dito sa may bottom. 6 minutes in. Si De La Cruz ngayon ang kanilang pupuntahan. Si Shining Aung ay gumamit na ng kanyang Blazing Duel. Pero si Viana, nakipagsabayan ng normalan. Wala pa siya masyadong damage. At nandito na si Pabico. Speaking of the damage, si Binuya ngayon ay dadasyan. Itong si Hantu Sue. Flicker ay nagamit na rin ni Binuya. At mag-aabang lang si Hane ng pagkakataon para pagsasapakin itong si Binuya. Wala pa rin naman siyang final slash, pero heavy spin ay gagamitin. Iipitin lang muna si Binuya, only dash. Pero napigilan din kagad yon habang yung Torre ay nabasag na rin. Final slash ay nagamit na at si Nepomuceno ay nakakuha na rin ng kill. That's gonna be a good takedown mula dito sa Pilipinas. Pero maganda rin naman yung ginawang diversion dito ni Hantu Sue kasi habang nangyayari yung pagpatay sa kanya, si Hane din ay nakafocus dun sa objective sa taas. So, unang turret ay napunta sa kupunan ng Myanmar, but obviously these are some kills na kakailanganin talaga ng Pilipinas para makapag-scale ng maayos at medyo mapigilan din yung mga atake na gagawin. As Pabico, hinintay yung guiding wind para mag-proc talaga completely, and he's gonna be able to get out of that situation. And the Philippines now has taken a hold of the gold lead na kahit bahagya lang ay sobrang importante for this specific game. Yeah, sunod-sunod din kasi yung mga magagandang nangyayari dito para sa Pilipinas. Pero meron sandwich play na plano dito ang Myanmar. Mapipicturean, nakaiwas dito si Viana. Flicker na gamit na rin ni De La Cruz. Circling Eagle as well. Pero sugulong-gulong si Hantu Sue. Dire-tripe, ginawang purple buff. Dito itong si De La Cruz, siya ay namatay. Pero minadali na rin ng Pilipinas ang pagong na ito. At biglang babalik, I believe, sa kanila yung gold lead. Pero nangyari na ang mga dapat mangyari kasi yung Torres sa ibaba ay napatumba na rin ng Myanmar. Honestly, that could have been worse para sa Pilipinas. Good diversion mula dito kay De La Cruz na ibaling na lang sa kanya yung pagkamatay, because it would have been a totally different story kung si Vianya yung nalatagad doon. Using that circling eagle para magpunta doon sa other side instead of closer to the turret kung saan nandoon itong si Vianya ay magandang decision din naman para dito sa roamer. Hindi na istorbo yung scaling nitong si Vianya, plus nakakuha din naman yung Pilipinas kahit papano ng pagong to get themselves up in this current one. Pero ang nakakuha nitong Purple. turtle, or should I say purple objective, ay walang iba kundi itong si Hantu Sue finally committing that retribution. Now the switch of sides has finally happened, pero nandun pa rin sa baba itong si Shining Ayong. Yeah, pare, Hantu Sue, usap tayo ha. Alam mo, yung mga taong rumiricol at yung mga tumitipi-tipi kay Mr. Nepomuceno, nabibigyan yan. So, aabangan mo ang pagbawi ni Mr. Nepomuceno. Aabangan mo ang pagbawi ng team ng Cebol Pilipinas. Ay, tinan mo, tinataho-taho na nga niya, pre. Mainit talaga silang dalawa eh. Sino nakakuha nun? Okay, hindi natin na-determine. Retry ni Shine. Sina? Retry ni Han. Si Han pa rin nakakuha. Talagang nakikipagsubukan si Carlito kay Han, ha? Oo. Yung mga gusto natin eh. Kasi labanan ng mga UT eh. Pwede silang magharapan, pare. Tama. Kasi pag assassin versus assassin yan, action yan kaagad eh. Pag utility, medyo marami pang aktibidades na mangyayari bago maganap yon. Pero sa ngayon, it's gonna be 15 seconds bago nababasa ang ating pinakaunang major objective, which is the Lord. Ang plano ng Pilipinas ay gagawa muna sila ng pawang galaw. Nang sa ganon ay hindi maistorbo ang pag-scale nitong si Vianya that currently I believe has 2 items already.
Ganun din naman para dito kay Binuya. Clearing lang muna tayo ng side lanes bago tayo rumekta dun sa Lord. And hopefully, this is gonna be a cleaner take. Heavy spin down the wall yung ilan sa mga members para makakuha ng mas magandang chance ang Pilipinas. Gusto ko lang sabihin na sobrang tahimik muli ni Vianya dito sa larong to. 0-0-0. Kung ikaw ay team Pinas, no, medyo okay pa naman sa'yo ito. Kasi ang importante naman dyan ay hindi pa namamatay itong si Vianya at kahit pa paano nakakahabol na ng item. Kanina pinag-uusapan natin ito. Halos parehas lang naman ng itemization to. Buo na rin naman ng DHS. So medyo mauuna na ng bahagya dito sa Shailin Aung. Habang yung Lord ay hahawakan na nila. 17k ang buhay nito, ha? Oh, medyo malayo pa nga itong si Bianya pero si Nepomuceno nandun na naman, Ay! nakuha na naman ni Hantus yun. Yung Mystic Crush ay gaganapin na naman nandun sa may badalikuran si Kiao at siya mawawala. Mukhang magta-turn ng Pilipinas. They're gonna try to make the most out of it. Nandun na naman yung final slash mula dito kay Binuya at babagsak si Hantus pero lumalaban sila sa ilalim ng tore at yung isa ay mawawala din yata. Si Hini lumalaban pa pero nandun yung damage para sa kanya. Guiding win para at least makaligtas pero nakapagbabagsak ng dalawa ang Pilipinas. Yung Lord ay nagmamarcha dun sa bandang ibaba pero isa lang yata ang kanilang dadalhin doon. O baka pwedeng sila na lahat para kahit papano bumagsak yung tore sa ibaba kasama ng dalawang buhay. Grabe yung presence of mind dito ni Shailin Aung. Ginamit niya yung Blazing Duet para maklear ng mabilis yung wave na susugod sana doon sa kanilang gitna. At dahil doon ay hindi nakapagtuloy-tuloy ang Team Philippines para basagin ito. Ayan, namatay si Kiao Tuya. Inabutan ng mga shuriken dito ni Vianya. Napakagandang final slash para kay Binuya. Ayan, ginawa ni Shailin Aung. Nag-Blazing Duet siya, flicker din para mamatay din yung catapult at hindi magtuloy-tuloy ang Pilipinas sa kanilang naging plano. Pero dahil doon ay naagawan ng purple buff itong si Carl. Then sinusubukan talaga ni Hantus itong si Carl TC. Okay, kinakapitan nila yung lamang nila. But I think the positive para dito sa Pilipinas, in spite of the turrets na nawala sa atin, ay hindi nagamit yung mga energy shields. Although I would have, hindi rin naman magkakaroon ng kahit anong changes kung sakaling nagbago siya. Pero tingnan mo yung Marcel, nakafocus na naman doon dahil 3 ang nahuli ng kanyang golden hour. Pero ang target lang talaga nila ay walang iba kundi ang Torre. Nepomuceno nandito sa may badalikuran, high ng kanya magiging target, ilalapitan niya ng bahagya. Pero wala masyado magiging ganap because that is going to be Myanmar backing away. Nakuha na nila ang objective na kanilang nais. Ayan, yan ang gusto kong nakikita. Carl TC, 1k gold lead against dito kay Hantu Swe. Pero may ipit ata si Binuya. Nepomuceno ngayon binababaran lang ng mga glooms. Masyadong malayo si Daddy JP, mapo-force na rin yung kanyang heavy spin. Pero sabi ni Pabico, sige try natin ilaban, nagamit yung Missing Cars. Pero hindi iwas-iwasan lang ng mga miyembro ng Myanmar. Ngayon naman kukuha muna ng green cap dito itong si Nepomuceno. Habang yung flow ng wave ay nakatuon doon sa itaas at medyo lamang dito ang Pinas. Si Nepomuceno ay babalik sa kanyang usual rotation at kukuha muna ng kanyang mga buff. To be fair, para dito sa Myanmar, pinahihirapan nila ang Pinas. Oo. Nandito tayo sa punto na kailangan na talaga maging activated ni Vianya. Bumili na rin siya ng Wind of Nature. Yan. So, ibig sabihin, ready na tong Gomiera. We're gonna be expecting na hanap na lang talaga ng mas magandang pwesto itong si Vianya sa tulong din itong si De La Cruz kung sakali na medyo malagay talaga siya sa alanganin. Pero Myanmar, currently holding a 700 gold lead. This is gonna be very telling sa kung ano yung magiging susunod na mangyayari pagdating doon sa mga team fights because Kiao has done a great job as well doon sa mga golden hours na binibitawan talaga nila. Pero ang Pilipinas, they can produce team fights. 3-3 ang ating score. At kahit sabihin natin na may 3 mas maraming tore na bumagsak sa kupunan ng Pilipinas ay considering na 400 lang ang agwat sa atin in terms of gold says a lot about their macro skills. Pero tinan mo si May pinaplano sila dun sa itaas. Ngayon alam nila, dalawa yung nasa itaas na bahagi. Myanmar nagmamadali. Na-burst na kagad na mabilisan itong Lord na ito, Nepomuceno. Ilalagay na nila kay Nepomuceno ang pag-asa dito. Mapipicturean din. Nagamit yung Missing Cars. Makakatakas lang sila at free Lord para dito sa Myanmar. Pero heavy spin ay nagamit. Hindi niya ba yung mga skills dito? Pabico with the kill. Pero makakatakas si Pabico with the flicker. Hinahabol pa rin siya niyan. Enemy pero ngayon si Nepomuceno ay namatay. At si Hain ay nakapatay din ng isa. Tumbahan 3. Magiging 4 pa ata. Si Yomi hindi na maalam. At mag-isa na lang si Shine. Wipe out ito para sa Team Pinas. Nakatatlo na si Vianya. At tagumpay yung naging team fight na yun.
Oh, it has been absolute cinema all throughout. Akala natin nung tumigil na yung retribution, nung nakuha na ng Myanmar ay hindi na lalaban. Tapos? Dito ang kupunan ng Pilipinas pero meron pa silang tore. Gusto na yata nilang tapusin isang segundo bago lumabas itong si Kiao. Nagamit na yung final slash pero ang pakay lang yata nila ay walang iba kundi itong inhibitor. Kailangan nilang depensahan yung nasa bandang itaas pero knowing na magsuspawn yung Lord sa top side, they can now use this para sa mga slow push. Man, grabe. Hindi nila malapitan si Bianya kasi bukod doon sa nature, meron din mga extra shield na binibigay. Itong si De La Cruz. And feeling ko nakakontrata na to May pinirmahang kontrata si Bianya at saka si De La Cruz na pre, akin lang yung guiding wind mo ha. Ganun yung nangyayari dito And kung babalikan natin yung naging team fight na ito, si Pabico talaga napuntahan dun sa likod ni Hein. And ito yung sinasabi natin kanina. Tinan mo paglapag at pagpindot ng Wind of Nature, pre, naubos ang Myanmar at kailangan ng pag-ingatan to. Nakatikim na ng lintik ang Myanmar kailangan ipagpatuloy lang to ng Team Pilipinas. Tsaka sobrang nasa gitna nun si Bianya. You can't ask for better positioning para malatagan mo lahat ng damage than being in the middle of the fight. Hinatid siya ni De La Cruz dun sa mismong kalagitnaan And nakapunto na lang din sa kanya kung kailan niya gagamitin yung Wind of Nature. And he really used it at a good time. Nung kaharap na niya itong si Shineling Ayong na nauna nang gumamit ng Wind of Nature bago pa siya ratratin. So with that, Nepomuceno and the rest of the gang are having a little bit more comfortability sa pagpunta doon sa mga jungle creeps na meron dito ang Pilipinas pero ang target nila ay si Shine at napuwersa na ang BMI niya. Kamuntikan pa yung gold laner nitong Myanmar and I think that's gonna be enough for them to surrender this specific turret sa gitna. Grabe, hawak-hawak na dito ang Team Philippines. At ngayon, eto na pre, sabi ko na sa'yo, may kontrata talaga itong dalawa, si De La Cruz at saka si Bianya. Lagi na silang magkasama, inaalalayan na rin ni Dad. Ganito ang pag-aalaga ng isang ama, sabi dito ni Daddy JP. Of course, mag-Father's Day na rin naman, shoutout sa mga ama gaya ko, diba? And now, para sa Team Myanmar, 12 seconds para dito sa Lord at mag-flow na ng wave dito sa itaas na bahagi ang Team Philippines. Though ito naman yung malapit na rin doon sa Lord. Pero para sa akin, pwedeng-pwede na rin to kasi may magre-react at may magre-react dyan. Yup, nandun din yung slow push na ginawa ng Myanmar doon sa bandang itaas. Sasagutin niya nitong si Vinuya, but in the same way, ganun din ang ginagawa ng Pilipinas sa slow push nila sa bandang itaas. Nakapag BMI naman, itong si Shine with an orange buff on his side, ni Nepomuceno, sisilipin ka agad. So meron tayong retribution holder on the other part. Magbaback away itong si Hein o naghihintay lang din talaga siya ng tamang tempo. Andito na naman, hinahanap niya yata si Bianya. Hindi yata niya alam na si De La Cruz ay nandun, pero since alam na niya, ay magbaback away na talaga siya completely. Grabe yung slow push na gagawin nila. Oo nga, no? Para hindi mahirapan si Bianya na mag-slow push. Lagi niya kasama si De La Cruz kasi after i-clear or after bawasan ni Bianya yung mga minions dito ng Myanmar, dadalhin na lang siya ni De La Cruz sa kaligtasan or mas mabilis na makakasama doon sa wave nila. Ayan, pinapanood lang niya. Si Bianya, kukunin ito. Tapos si Hein ay nandyan. Liligtas lang si Bianya. Paulit-ulit na itong gagawin hanggang sa mabaliw ang Myanmar dito. Pero sabi lang, hindi, unahan na kagad natin. De La Cruz ay mamamatay. Napicturean pero walang tinamaan. Si Bianya ngayon ay atras. Flicker na gamit niya. Pero binili sila dito ni Teddy. Ngayon nagamit na rin yung Wind of Nature. And this time ay kulang ng parehas na roamer dito ang Myanmar at ang Philippines. Pero ano magiging desisyon ng Pinas? Clear mo na yung gitna at pwede na nga actually mag-transition doon sa Lord kung gugustuhin nila. What a call! Mula dito kay Teddy pero mabarata na diretso. Pulado na! Itong si Hein mo at babagsak siya doon. Kanina ka pa kasi namamalagi doon sa pwesto na final slashan ka tuloy. This is now gonna be a 3v4 situation. 2.14k ang kalamangan ngayon ng Pilipinas at hawak nila ngayon ng Lord. Huwag nila tong bibitawan. Parang yung beat ni Ian Mark Kamangkang na gusto talaga nilang palagan. Itutuloy na nila to, Burrito. Ito na kaya nun. Makukuha na kaya nila yung Lord. Okay, pupuntahan na nila si Binuya. Sinakripisyo na kanyang sarili. Dash out. Pero sabi ni Carl, sige, punta tayo doon sa likod. Nakaka-free din naman si Bianya. Tumatama pa yung stun. And this time, investigation na gamit pero nanakap sila ng Lord. Ayun! Pero si Bianya ang nakakuha nito. Medyo nahuli sa party itong si Giao Tuya dahil nakakabuhay lang niya. Pero may paghinga at may pag-asa ang Pinas dahil sila ang nakakuha ng Lord. We will take it.
We will take it as long as sa Team Sibol na punta itong Lord na ito. What great skill na nagmula dito kay Vianya. A lot of criticisms from before, pero ngayon, siya na ang nagpapakitang gilas. Siya na ang kinakailangan ng Pilipinas para lalo talagang maselyo ang laban na ito. Approaching the 20-minute mark already. Obviously, merong damage output ang Myanmar sa tulong nitong si Shine Ling Ayong. Nakapag-winter crown siya kanina. Baka binenta niya na yon para kunin yung Wind of Nature. And this is where Pabico should be coming in. Munti ka na nila malatagan ng damage kanina, pero ito na naman si Kiao. Niraratrata naman ng mga espada nitong si Binuya. This is going to be the siege. Can the Philippines finish this off? Sabay-sabay ata yung kanilang mga wave habang si Nepomuceno ay nakaharap. Lord lamang ang tinatawag dito ng Myanmar. Ngayon naman yung mapipicturean yung dalawa. Nagkaroon ng media day dun sa likod pero si Pabico ay nakapatay! Habang yung Lord ay buhay pa rin naman ang baba ng buhay dito ni Kiao Tuya. Tutumba na ang dalawa at face lock na itong si Teddy at ang Pinas ang magtatagumpay sa Game 1.